Grand Finals na at malalaman na natin kung sino ang magiging world champion sa Fisher Random Chess o mas tinatawag nila ngayon na FIDE Freestyle Chess World Championship 2026. Ang magkalaban po sa Grand Finals si Magnus at si Fabiano Caruana. Tinalo ni Magnus si Noderbeck sa semi, tinalo naman ni Fabiano si Vincent Keymer. At eto ang nangyayari. So, ang time control po ng Grand Finals ay rapid game, 25 minutes plus 10 seconds increment na kung saan 4 na laro. Sa first 2 games po, nauwi sa tabla. Okay, ngayon game number 3, ito po ang nag-decide kung sino ang magiging world champion. Ano bang nangyari? Abay, una, tingnan nyo po yung posisyon ng mga piyesa. Random ang mga piyesa. Ayan, no. Ang tumama lang dalawa, yung tore sa kakabayo. Ayan. So, lahat po bali-baligtad. At nakamirror po yan sa kabila. Nakamirror po yan. Ayan, no. Nakamirror po na mali din yung sa kabila. Ang rules po nito, parang chess din, random lang yung position. So, anong nangyari? Okay? So, tingnan po natin yung opening. C4 yung inuna ni Fabi. So, binuksan po yung Reyna para po maatake yung pawn na dinipensahan ng C5 or F5 pala yan, hinarangan. Pagka F5, nag-F4. Tumira po ng C6 lang. Aba, para mabuksan na din po siguro yung Reyna, makalabas din yung Bishop na sinagot ng E3 nitong si Fabiano Caruana na tinirahan naman ng D6 or E6, nag-Knight to F3 develop ng kabayo, nag-develop ulit ng kabayo, naglabas muna siya ng Bishop, tapos nag-D4 na kung saan kinuha agad ni Fabi yung gitna. So, kung mapapansin nyo po, medyo equal lang daw yan, sabi ng engine. So, pagka D4 po, Knight to C7, develop lang si Magnus. Nag-A3 naman itong si Fabi, na dito na po, medyo gumulo yung laban. Kasi Magnus, paano ba ako magdi-develop ng pyesa? Normally kasi, sa normal chess, labas, castling. Dito po kasi medyo rumble yung posisyon ng pyesa. Ang pinili po ni Magnus, agresibong tira, A5, umatake sa kabilang side. Pagka A5 po, tumira naman ng napaka-aggressive na G4. Ito pong si Fabi na kung saan binibigay yung pawn. No? At si Magnus, kinapture po yan. Pinawi. Sabi ni Magnus, libre, kainin natin yan. Pero kinapture takes and then, ano bang reason bakit nagpakain? Tingnan nyo yung Reyna. Ayun. Naka-sniper pala sa pawn sa may H7, no? Pagka-capture po ng queen sa may H7, develop si Magnus para depensahan yung pawn sa may G7 na sinagot ng queen to D3 lang. And after queen to D3, nag-D5. Pagka D5, according sa engine evaluation, this is very equal. Ang lamang lang ni Magnus sa oras. Ayan, may gitsang minuto yung kalamangan niya. Tumira po yan ng pawn takes. At pagka pawn takes, binawi. Equal pa rin na sinagot ng Knight to H4. Uy, hinahamon ng palitan, no? Pagka Knight to H4, tumira po ng blunder, ito pong si Magnus. Pinapatira ng engine, Bishop to H3 lamang na daw siya. Pero kinapture ni Magnus Pagka takes, binawi at according sa engine evaluation, aba, medyo close to equal pa rin. Tumira po ng Bishop takes to H4 itong si Magnus na talaga nga naman binigyan na ng question mark ng engine. Losing agad si Magnus. Pagdating sa oras, nakahabol pa si Fabi. Bakit po mali yung capture? Unang-una po, bakit muna kinapture yan ni Magnus? Naiisip niya po kasi kung sakaling bawiin mo, later on yung Knight lalakas po dito. Hindi pa ngayon pero mamaya ang lakas kasi medyo bad Bishop. Pero hindi nakita ni Magnus, may sundot pala yan, Rook to C1 muna. At pagka king move mo, queen check, ayun, yung king hindi daw po safe, hindi safe yung papupuntahan, no? Nag-king to D6 and then kinapture lang at completely winning na si Fabi. Grabe, namumuti na po yung bar, plus 5 na Kumbaga isang tori na daw po katambas sa kalamangan dahil yung king hindi na safe. Anyway, ang ginawa po dyan ni Magnus, nag-rook to C8. Pagka rook to C8, nag-king lang po. Ayan, para madepensahan yung tore. Tumira naman po ng queen to A7 si Magnus. At lamang na lamang, or masasabi natin completely winning na ito pong si Fabi. Sabi po yan ng engine. Pero kung titingnan nyo at bibilangin nyo po yung material, equal pa rin yung material Paano ipapanalo?
Ipapanalo daw yan by playing F5. Tinira ni Pabi. Anong meron sa F5? Aba, kung sakali man na-capturein mo yan, i-takes mo to. Mawi-weekend po ito eh. May rook takes, so ayan, weak. Yan ang nangyayari, may threat pa doon. Talagang mangingisay ka. Kaso, ang ginawa ni Magnus, nag-queen lang doon. Hinamon. Pagkahamon, tumira si Pabi, Queen B3. Of course, wag mong ipapalit. Kasi pag napalit may endgame, yung lamang mo sa atake, mas safe yung king mo, mawawala. So, umatras lang. Pagkatras, nag-rook C4 si Magnus. At dito po ako medyo nagtaka. Nagtaka ako, pero naunawaan ko naman. Kasi, winning na po dito, ito pong si Fabi, ang pinakasimpleng tira, hindi niya nakita. Meron po siyang less than 2 minutes. Si Magnus mahigit 1 minuto. Ang pinakasimpleng tira, panalo na, kainin lang. Hindi po basta-basta makain ng Reyna. Ipakita muna natin yung capture ng Reyna, no? Kasi may tirada pong bishop to G3. O, anong meron pagka bishop to G3? Tatakbo lang yung king. Hindi ka pwede tumakbo dito kasi may capture doon, no? Kahit saan ka dyan sa ibaba. Ang pinakamagandang takbo mo dito. Kaso, tirahan ka ng rook C1. Ibalik natin, okay? Wag natin itakbo. Harangan natin. Pag hinarangan mo naman, capture lang yan. Siyempre, mapipilitan kang kainin. Kasi 1 pawn down ka. Pag hindi, losing ka pa rin. Queen to B6. At ang Queen to B6, pag bumaba po yung hari, may capture doon. Mapipilitan ka na humarang ng Reyna. By the way, guys, siguro inisip nyo, Coach, ibaba ko lang. May capture ka doon, may kain din doon. Hindi, titirahan ka muna dyan ng F6 eh. Ayan mo mangyayari. Tapos pagka-takes mo ganoon, kahit Queen takes F6 eh. Tapos ito yung kainin libre. Di ba? Balik po tayo doon ha. Ito, so pagka-check po, ang gawin natin, harangan natin ng Reyna. Pag hinarangan mo ng Reyna, ang sible ng pamatay, capture, takes, check, aray. Di ba? Kasi pupunta ka doon, ang kasunod dyan, simple rook to G1. Ay, naku po. Ayan mga threat Losing na losing. Kaso, si Fabi nga, hindi nakita yun eh. By the way, may isa pa palang din niya, na hindi ko pinakita. Paano pag pawn takes, check dito eh. Yan yung masakit din eh. Saan pupunta? Saan ka pupunta? Hindi pwedeng harangan eh. Pag dito ka pumunta, libre ito eh. Bukas to eh. May check din dito pala. Ubos eh. Gagawin mo. Dito, capture, tapos queen takes. Ayan, baka nabuhay pa, Ay, mali. Pagka dito daw pala nag-king move, check ka dito. Niloko mo naman kasi Daniel. Ayan pala, mas madali. Grabe, wala. Talaga losing na losing. Losing na losing. Pero ang tinira ni Pabi, kinaptured na muna yung pawn. Na hindi daw ganun kasama. Lamang pa rin pagka takes. At pagka takes queen. At pagka takes sa pawn, kumain doon, takes, and then queen D1, winning pa rin. Lamang pa rin, 16 seconds na lang si Magnus. This is definitely winning for Fabi. At tingin ko si Fabi na ang magiging world champion. Kaso ang ginawa ni Magnus, tumulak, kinapture, tumira doon. Walang oras eh. Chumek, tumakbo, pumunta doon, and then nag-rook lang doon. Ewan ko kung bakit siya tumira ng rook doon. Tingin ko gusto niya pong check-in nang hindi makaharang yung kabayo. Anyway, winning pa rin. Lamang po ng pawn. Nakahang ito. Yung king hindi safe. Lamang din sa oras ng konti. Queen to C4 ang ginawa ko, makounter sa A2 na tinirahan lang po ng check. Tumakbo, check. Ayan, nagpabalik-balik ang check. At tumira bigla ng blunder na queen to B1. Pusang gala. Balik natin dun Ano bang pamatay? Ang pamatay, queen F3. King E6 ka, di ba? Pagka king E6, kahit tirahan mo na lang daw na mga simple, rook E4. Ayun. Ha? Binigay mo, coach? Di ka ba nabaliw dyan? Sige nga, anong tira mo? Kasi, kahit saan ka pumunta, talagang sasakmalin yung pawn eh. Dito ka capture, sakmal. Saan ka pupunta? Angat. Bay, kahit E4 nga daw eh. Kahit E4, pagka-capture mo ganun, lalabas lang dito. Tatakbo nun, wala ka ng check. Tapos halos matihing ka na. Nakahang pa yung tore. Pwede din matipon pala, Basta, losing na guys. At ang nakakapagtaka, pagkatapos nga na marami check, boom, dumipensa pa. Pagka-depensa,
nakatakbo pa si Magnus. Pagtakbo ni Magnus, tumulak ng pawn, nakapag-rook e8 pa, 16 seconds on the clock, tumira po ng bishop doon, tumulak, umatras, tapos ayun, siya pa ang umaatake. Drawish pa rin, no? Naghamon na kung saan nangisay pagkapasok ng reyna doon. Wala po kasing check, siya naman po ang tatadta rin. Grabe, no? Ibang magbigay ng pressure si Magnus pag time pressure. Ayan, no? Yan ang nangyari. Oh, nangisay. Harang ka, capture dito. Sobrang nakakairita, promise. Pag ganyan yung pagkatalo mo. Completely winning, pero nagmukhang hindi marunong. Sobrang lakas ni Fabi. Si Magno yung kalaban na completely winning position, nag-choke. Dapat world champion na siya or at least leading na sana siya. Anyway, napanalo ni Magnus yung completely losing position na yan. Talagang mapapa-what the F ka na lang. Anyway, grabe. So, nanalo si Magnus ang score 2-1. May isa pang laro kasi best of 4 nga na tabla. Magnus won. And ayun na nga po, siya yung tinanghal na kampiyon. Champion na naman si Magnus. Second place si Fabi, third place si Noderbeck, tinalo niya si Vincent Keimer. Tapos fourth niya po si Keimer and then fifth si Hans Bock-Niemann. Yun po ang nangyaring kabuuan. Grabe, no? Alam niyo masasabi ko dyan, pag short time control talaga, Magnus na yan. First time ni Magnus nag-champion sa Fischer Random. Kasi binabaan nila yung time control. Ang dating champion po dyan, si Wesley, binugbog siya ni Wesley. Tapos sumunod si Hikaru. Hindi umabot sa final si Magnus during that time. Long game kasi pa yung laro nun eh. Ngayon, ginawa po nilang rapid and blitz. Yung elimination ito, blitz 10 minutes game eh. Tapos eto, ginawang rapid. So, automatic, kahit anong position bigay mo kay Magnus, pag speeches ang usapan, Magnus na yan. Talagang walang makapantay. Iba kasi bilis talaga ni Magnus eh, no? Hindi ko sinasabing mahina iba, pero exception lang talaga si Magnus when it comes to speeches. Sobrang bilis. Sa standard, malakas din si Magnus, pero dahil mahaba yung oras, walang factor yung mga pressure na time eh, na hindi mo kailangan gawin. Yung mga ganyan, easy win sa kanila yan. Kaya lang nakita nyo naman yung pressure na binibigay ni Magnus sa oras, no? Si Magnus kasi kahit mababa ang oras, mabilis pa rin. Tapos yung accuracy niya mas mataas compare sa ibang Grandmaster talaga. Kaya nga parang computer to eh. Kaya ang galing sa endgame, mag-calculate eh. No? Lupit ni Magnus. Anyway, muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. Hanggang sa muli pagkikita. God bless guys. Thank you po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.